Magandang araw mga karelasyon. Ngayon isang nakakatuwa pero may laman na topic ang pag-uusapan natin. Maganda pero amoy kilikili. O in short, masarap lang sa mata pero masakit sa ilong. O di ba? Medyo nakakatawa. Pero kung titignan natin ng malalim, may mas matinding realidad itong gustong iparating. Kasi minsan sa buhay, lalo na sa relasyon, may mga taong maganda lang sa panlabas. Pero sa totoong buhay, mabaho sa ugali, sa asal o sa loobin. Kaya kung gusto mong mas maintindihan, manood ka. So, umpisahan natin sa part 1, ang panlabas na ganda. Hindi natin maikakaila, lahat tayo naa-attract muna sa panlabas na itsura. Normal lang yan. Tao tayo. May instinct tayo na humanga sa maganda, guwapo, maputi, matangkad, at well-dressed. Pero tandaan mo ito, ang ganda ay hindi garantiya ng kabaitan. Ang mabangong amoy ay hindi laging katumbas ng malinis na konsensya. Maraming tao ang nagpapaganda lang sa labas, pero sa loob puno ng inggit, pride at masamang ugali. Kumbaga, parang mamahaling pabango sa basurahan. Mabango nga, pero hindi mo gugustuhing lapitan dahil basura. Part 2, amoy kilikili. So, ito yung metaphor ng ugaling mabaho. Kapag sinabing amoy kilikili, literal man o hindi, ang ibig sabihin niyan ay hindi inaayos ang sarili o literal na bantot sa physical, okay? At sa konteksto ng relasyon, ang amoy kilikili ay parang ugaling hindi kaaya-aya. Yung tipo ng tao na maganda nga, pero walang respeto, mayabang, chismoso, chismosa, o mapangmata. Halimbawa na lang, maganda nga pero lahat ng tingin niya sa iba ay minamaliit niya. Sexy nga pero masama ang ugali. Makinis nga pero ang sama ng lumalabas sa kanyang bibig. Maayos ang pananamit pero hindi marunong makitungo sa kapwa. At minsan, nakakaakit talaga sa una. Pero habang nakikilala mo, unti-unti mong mararamdaman. Parang may amoy na hindi mo kayang tiisin. Yung isa, literal na amoy dahil sa laula. At yung isa, hindi literal, kundi vibes, yung energy na hindi maganda. Nakakapagod, nakakadrain. Punta naman tayo sa part 3. Masarap ka lang sa mata. Kapag sabi mong masarap sa mata, ibig sabihin visually pleasing, nakakaakit, nakaka-wow, pero hanggang doon lang. Sa relasyon, may mga taong ganito, pang display lang. Gusto mo siyang kasama kasi maganda siya, pero sa totoo lang, walang lalim, walang tunay na koneksyon. Ang problema, kapag lumipas na ang kilig, ang natitira lang ay yung amoy kili-kili. Yan yung mga away, insecurity, attitude problem, o pride na hindi mo mapansin noong una dahil bulag ka sa kagandahan. Part 4. Masakit sa ilong. Kapag sinabing masakit sa ilong, ibig sabihin nakaka-stress, nakakasawa, at nakakasakal. Ito yung stage sa relasyon na hindi mo na kayang tiisin. Noong una, sweet siya, mabango, maayos, pero kalaunan, lumalabas ang tunay na kulay. Halimbawa, maganda nga, pero lahat ng gusto niya, dapat mong sundin. Maganda nga, pero hindi marunong humingi ng apology. Mataas masyado ang pride. Maganda nga, pero laging drama at reklamo ang dala. Maganda nga, pero walang pakialam sa nararamdaman mo. Kaya kahit sobrang ganda, kung toxic naman, masakit pa rin sa ilong dahil hindi mo na kayang huminga ng maayos sa relasyon. Part 5. Ganda ng loob. Ngayon, pag-uusapan natin ang kabaliktaran. Ang taong mabango, kahit simple,
kaakit-akit, kahit hindi perpekto. Dahil ang ganda niya ay hindi lang sa labas, kundi nagmumula sa loob. At ang mga ganitong tao, marunong rumespeto, marunong makinig, marunong magpakumbaba, marunong magpatawad, at higit sa lahat, marunong magmahal ng totoo. Sila yung tipo ng tao na kahit hindi mo makita araw-araw, naaamoy mo pa rin ang presence nila. Hindi literal, pero sa puso mo, yung kabaitan nila parang amoy na hindi natatabunan kahit ng pawis ng problema. So, part 6, ito yung mga lessons, mga reflections na dapat matutunan. Number 1, ang panlabas na ganda ay bonus lang. Hindi ito basihan. Madaling ma-attract sa itsura, pero mas mahalaga pa rin ang karakter o ugali. Number 2, ang ugali ay amoy na hindi mo maitago. Kahit anong pabango o makeup ang gamitin mo, lalabas pa rin ang tunay na amoy ng pagkatao mo. Number 3, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nakakasilaw, dapat nakakagaan. Kung maganda nga pero nakakapagod, hindi iyon healthy. Toxic iyon. Number 4, piliin mong makasama ang taong mabango ang ugali, hindi lang sa katawan. Dahil kapag tumagal, ang ganda ay kumukupas, pero ang ugali ay nananatili. Number 5, at kung ikaw naman yung maganda pero amoy kilikili, baka panahon na para ayusin mo muna ang loob mo bago ka magpaganda sa panlabas. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.